nagpapasalamat na ako sa nagpayag na magkuha kami dito ng baras kasi lalagay namin dun sa daanan namin. Bawal daw ito pero ito ay sadyang pinapakuha kasi nga nakakasagabal sa dumadaan ng mga pampasaherong motor. So kakabkabo na mo ini na ilagay namin dito o balaglagay mo, ilagay namin dun sa naglamaw kasi ito nakabara na, so hindi na nakakadaan dito ang mga motor tulad niyan. Hi Inay Pasing, magandang araw. Ako rin na sine. So Didi, ako humungan ni paligya mo. Ilalagay namin dun sa kanal ay dun sa namin. So Diyos ko, maraming salamat sa mga nagpayag na bawal nga daw ito pero ito may purpose naman to para sa kabutihan doon ng mga nagdadaan sa amin at saka in the same time para lumalim uli ito para madaanan uli ng mga motor tulad ng kalamotor nila Itay Iko kasi hindi na nahihirapan na dito dahil mababaw na ito kasi dati malalim to, dinala yan ng alon papunta dito, so magbabawas lang kami ng konti para ilagay namin doon. Maayong aga sa inyong Atanan community. So ito na naman ang community ninyo, ang Kapahunon Ura-Ura. So para masolusyonan ang tayo lang din naman na magtutulungan at natin ang sapa doon sa amin. So samahan niyo kami community, let's go! Yes po, bawal po kumuha ng buhangin sa tabing dagat. Kaya lang po kapag ito naman po ay nakakasagabal sa mga tao na pwedeng dumaan dito, mga motorista, mga motor na umaan dito, ay pwede naman itong kunin at lalo na pwedeng kunin para pakinabangan ng tao na apektado naman ng mga baha ng lamaw para maging secure naman ang pagdaan at hindi tayo magkakaroon ng mga alipungka. Tulad dito sa aming iskinita na to guys, kasi dito namin nilalagay. So yan ang mga katulong ko, mga kabulig ko baga. Dito namin nilalagay sa iskinita na to, yung part lang na to ang lalagyan namin at saka yung dun banda kasi talaga binabaha ito. So dun sa mga nagrereklamo na bawal nga daw, yes, bawal po talaga yan dahil meron naman kaming basbas na kunin yun kasi gasagabal nga dun sa mga motor na dumadaan nun, kaya dun kami kumuha. Hindi naman namin kinukuha yung sa mga private property, yung sa gitna lang po ng may mga umalma pero napakiusapan din naman ng mga barangay officials na aming kabalikat kakampi di ba? Hindi, yung mga nag-assist sa amin kasi nga para sa barangay din tong kinukuha naming buhangin, parang doon maiayos namin yung amin namang fat walk doon sa iskinita kasi maraming doon tao ang dumadaan. So ayan na nakikita nyo na guys dyan, talaga malapit na kami matapos at saka doon naman po sa mga nagreklamo na doon sa mga yungod-yungod or mga tangpi ng kanilang bahay ay pasensya na kasi yun talaga. Pagkatapos naman nito or malagyan na namin na to, sa inyo na yung buhangin na yan, hindi na namin papakialaman yan, ang amin lang, kumuha lang kami ng konti para mailagay nga lang dito sa mga naglalamaw or nagbaha-baha dito para at least naman yung mga tao na dumadaan dito maging maliwalas naman na magtulungan tayo, wag tayo maghilahan sa mga proseso ng mga ganito dahil tayo lang din naman magtutulungan dito ng mga taga-isla. Kaya maraming salamat sa ating mga barangay official na nag-assist sa amin at maraming salamat din dun sa mga kamag-anak ko din na medyo umalma kanina. Tayo lang bandang hula magkikita-kita kaya magbigay at magmahalan tayo guys, di ba community? So after nyan guys, kita na siguro ilang sako din ang nakuha namin dyan para lang mapunuan namin yung na yun kasi pag dinagyan mo yung pinakauka na malalim part na doon is ang tubig gagapang na naman yan sa doon. So nilagyan namin ng medyo pahaba na ganyan kaya tuloy-tuloy pa kami yan mapaghakot. So tumulong na rin dyan si Manoy Rumi at ayan na guys, tapos sa maghakot nyan talagang na namin yan, tapos
Ayan na, si Manoy Romy nagtulong na mag-plat-plat lang siya. Hindi siya pwede magbuhat kasi nga medyo may edad na si Manoy Romy. Sa kuwag na siya magtulong kasi nga ano nga yan. So ayan na. After niyan, okay naman ang mga okay naman ang mga umalma, nagkausap ng mga hanggang sa naging maayos naman ang eksena. So guys, after niyan umulan. Umulan tapos nakita namin yung mga nilagyan na namin, okay na. Pero yung may mga part na wala, doon naman na-imbak ang tubig. So balak namin uli magdagdag uli. Nalagyan na namin lahat diyan yung mga part na mabababa para nga pag at least pag umulan hindi nababa. So makikita nyo dyan guys, nung umulan talaga may part na bumaha, yung may buhangin hindi na nabahaan kasi nga lalagyan na namin ng buhangin. So ayan nga guys, sila ni Miss Lucha. So nakunan ko lang yung part na to dito banda. Yan yung yan yung may buhangin na rin yan dyan sa loob nila hanggang sa binabaha din yan. Yung tubig andi dito lang sa may gilid na, pero yung may at least kahit pa paano may parang natulay na dadaanan ang tao na hindi maano ng pinakabaha. Tapos yung iskinita hindi ko na nakunan kasi nga umuulan nga, so hindi na ako lumabas. Pero may doon sa part na nagbabaha is hindi na talaga siya bumabaha, lumipat na doon sa may mga walang mga buhangin. Kaya ang balak namin is dugtungan na lang yung mga na yan at kukuha na lang kami uli doon sa pinapagkunan namin uli. Inantay lang namin uli na magkaroon ng mga buhangin para yun na naman ang kukunan namin yung part na yung gitna para madaanan ng pinakamotor na mga bangkandi motor doon. So ngayon guys, kumakanta ang aking mother. Dahil after nito, sabi ko, sige go, mamaya magliligo tayo dyan. After ng imong singing, maliligo na tayo. So nahihirapan ako, medyo kumbinsihin na naman siya dito. So sabi ko, sige, kanta-kanta ka muna dyan, and after that, maliligo na tayo. At sa wakas, na-convince ko rin siyang maligo. So, papaliguan ko na siya dahil na-convince ko nga. At saka nilagyan ko na lang din ng tubig na mainit ang kanyang panpaligo kasi nga matalagang malamig, lalo nang umulan pa, malamig talaga ang tubig. So takot siya na malamig, kaya sabi ko lalagyan natin ng mainit na tubig ang papaligo mo. So pinahawak ko sa kanya yung tubig na malamig, tapos yung tubig na papaligo niya na may excuse me, na may mainit na tubig. So yun, okay naman, pumayag na siya. So pinaliguan ko na siya dyan. After dyan, community, syempre pag matapos na siya maligo, magugutumin yan. At syempre kakain na siya kasi nagutom naman siya. Pero katatapos niya kumain. Kaya ito na, hanggang dito na lang community ang aking vlogging moment. Bayot sa isla. Keep on watching. O tapos sabi mo malamig. Oh! What? Dito sa likod mo eh. Dito sa likod. Oh. Tagbos. Kaya pati dito sa likod. Okay na. Ay, muli. Kato dito para ako. Ay, sarami mo. Dito. Dito sa kusina. Sublaya ka. Bahaga. Hindi magot pagbutas mo nagkot. Oh, nagkamagot. Magkot? May laso na yun eh. Kaya nga ni, ay laso nga. Sa wakas. Karigo din siya. Man, nagkot na. Anhamot mo.
sinunod yung kuha na nagpanag ko. Kaya wala, nagkatot ba? Kasi ano, nakawang bisaro bago ni Awe. Kaya nga, dito na pag-buhat. Mga di ko madaan yung ito nga sa Dimao. Kasi ito na ang banat at tatlo. Si Awe nagpunto dito. Nahinakot ko nung kanina yung aga. Ito nasa bukas yun, nasa kasi bala. Hindi ko itong babayaran. Kasi wala mo ko tatanggap ng bayad doon. Mami nga po yun. Kasi sabi ko sa akin kanina. So yun guys, hapon na flex ko lang sa inyo kapag alas 6 ng hapon na dito sa amin nagkakaroon ng sa Bandilyo, sa Pinakaboka, nagkakaroon ng faging na nangangadji or nagdadasal dito tuwing alas 6 ng hapon or paggabi na. So yan yung mga dasal-dasal. So yan bago yan dito sa aming isla. So damo ka salamat sa inyong tanan community. Maraming salamat sa inyong pagtanaw sa bayot sa isla. God bless and more power. Alang-alang si Jesu Cristo na aming Panginoon, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakilanman. Amen.